ang pagbibigay kahulugan nila noon sa panaginip. Alam ba natin kung paano ang mga propeta ng Diyos noon ay magbigay ng pakahulugan o interpretasyon sa mga panaginip? Hindi ba't sa aral na patungkol sa panaginip ay sinabi natin na kung tunay ang pagbibigay kahulugan rito, hindi maaaring magkamali, lalo na't kung sa kapangyarihan ng Diyos galing. Na kahit hindi pa nga sabihin kung ano ang napanaginip, natutukoy pa rin ng tunay na propeta ng Diyos ang dapat na paliwanag at kahulugan. Sino nga ang makagagawa nito maliban sa kanila noon? Basahin natin at pag-aralan ang halimbawa nito sa aklat ni Daniel. Daniel chapter 2, ang panaginip ni Nebuchadnezzar. Nung ikalawang taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar, siya ay nagkaroon ng masamang panaginip. Kaya siya ay nabagabag at hindi makatulog. Dahil dito, ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero, engkantador, mangkukulam at astrologo upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Sinabi niya sa kanila, "Nanaginip ako at ito ang bumabagabag sa akin hanggang ngayon. Ipaliwanag nga ninyo ang kahulugan ng aking panaginip." Sumagot ang mga astrologo sa wikang Aramaiko, "Mabuhay ang hari. Sabihin po ninyo ang panaginip at ipaliliwanag namin." Sinabi ng hari sa mga astrologo, "Ipinag-uutos kong sabihin muna ninyo ang aking panaginip, saka ninyo ipaliwanag. Kung hindi, ipapapatay ko kayo at ipawawasak ang inyong mga tahanan. Kapag nasabi naman ninyo at naipaliwanag ang aking panaginip, gagantimpalaan at pararangalan ko kayo. Kaya sabihin na ninyo at ipaliwanag sa akin ang aking panaginip." Muli silang sumagot, "Mahal na hari, sabihin po ninyo ang panaginip at ipaliliwanag namin." Sinabi naman ng hari, "Alam kong pinahahaba lang ninyo ang oras dahil sa sinabi ko sa inyo, na iisa ang hatol ninyo kapag hindi ninyo nasabi at naipaliwanag sa akin ang aking panaginip. Nagkaisa kayong magsinungaling sa akin sa pag-aakalang magbabago pa ang aking isip sa paglipas ng oras. Sabihin ninyo ang aking panaginip at saka ako maniniwalang maipapaliwanag nga ninyo iyon." Sumagot ang mga astrologo, "Wala pong tao sa daigdig na makagagawa ng iniutos ninyo. Wala ring hari, gaano man ang kapangyarihan niya, na nag-utos ng ganyan sa sinumang salamangkero, manghuhula o astrologo. Napakahirap gawin ang iniutos ninyo. Mga Diyos lamang ang makagagawa niyan at hindi sila namumuhay ng kasama ng tao." Dahil sa sagot na ito, nagalit ng husto ang hari, kaya't ipinag-utos niyang patayin ang lahat ng mga tagapayo sa buong Babylonia. Saklaw ng kautosang ito, ang lahat ng matatalinong tao sa kaharian, pati si Daniel at ang kanyang mga kaibigan. Kaya maingat na kinausap ni Daniel si Aryok, ang kapitan ng mga tanod ng hari, na siyang inutusan upang patayin ang mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Tinanong niya ito, "Bakit po nag-utos ng ganito kabigat ang mahal na hari?" At sinabi naman sa kanya ni Aryok ang dahilan. Dahil dito, nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon at ipaliliwanag niya ang panaginip nito. Matapos payagan, umuwi si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael at Azarias ang pangyayari. Hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ng mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Nang gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain, ay inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga. Kaya't pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. Ang sabi ni Daniel, "Purihin magpakailanman ang pangalan ng Diyos, pagkat siya'y marunong at makapangyarihang lubos. Siyang nakapagbabago ng mga kapanahunan, naglalagay at nag-aalis ng mga hari sa luklukan. Siyang nagbibigay ng karunungan sa matatalino at kaalaman sa may pangunawa. Naghahayag ng mga lihim at kahiwagaan. Nakatatalos sa mga nasa kadiliman.
sapagkat ang kaliwanagan sa kanya'y nananahan. Pinupuri ko kayo at pinasasalamatan, O Diyos ng aking mga magulang, dahil sa kaloob ninyo sa aking lakas at karunungan. Ngayoy ibinigay ninyo sa akin ang aking kahilingan. Panaginip ng hari sa ami ipinaalam. Pagkatapos bumalik ni Daniel kay Aryok, ang opisyal na inutusan upang patayin ang mga tagapayo ng Babylonia, sinabi niya, "Huwag mo munang patayin ang mga matatalinong tao. Samahan mo ako sa hari at ipaliliwanag ko ang kanyang panaginip." Dali-daling iniharap ni Aryok si Daniel sa hari. Sinabi niya, "Mahal na hari, narito po ang isa sa mga dinalang bihag mula sa Huda. Siya po ang makapagpapaliwanag sa inyong panaginip." Si Daniel na tinawag na Belteshazzar ay tinanong ng hari, "Masasabi at maipapaliwanag mo ba sa akin ang aking panaginip?" Sumagot si Daniel, "Ang hiwagang gustong alamin ng hari ay hindi maipapaliwanag ng sinumang matalinong tagapayo, engkantador, salamangkero o manghuhula. Ngunit mayroon pong isang Diyos sa kalangitan na naghahayag ng mga hiwaga at ipinakita niya sa Haring Nebukadnezar ang mga mangyayari sa mga darating na panahon. Ito ang panaginip na inyong nakita habang kayo'y natutulog. Mahal na hari, ang panaginip ninyo ay tungkol sa mangyayari sa hinaharap at ipinaalam ito sa inyo ng Diyos na nakaalam ng lahat ng hiwaga. Ang hiwagang ito ay pinaalam sa akin, hindi dahil ako'y higit na matalino kaysa iba, kundi upang ipaliwanag ito sa inyo at upang maunawaan ninyo ang gumugulo sa inyong isipan. Mahal na hari, ang nakita ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na rebulto. Nakatayo ito sa inyong harapan at nakakatakot pagmasdan. Ang ulo nito ay lantay na ginto at pilak ang dibdib at mga bisig. Tanso naman ang tiyan at mga hita nito. Ang mga binti ay bakal at ang mga paa ay pinaghalong bakal at putik. Habang pinagmamasdan ninyo ito, may batong natipak sa bundok na bumagsak sa mga paa ng rebulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari at kayo po ang pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon sa lahat ng dako. Kayo ang ulong gintong iyon. Ang susunod sa inyo ay ang ikalawang kaharian na mas mahina kaysa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na isasagisag ng tanso at sasakupin nito ang buong daigdig. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugin ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang kahulugan naman ng nakita niyong mga paa na yari sa bakal at putik ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal sapagkat ito'y nakahalo sa putik. Ganito naman ang kahulugan ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at putik. May bahagi itong matibay at may bahagi namang marupok. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay pag-aasawa ng magkakaibang lahi. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong hindi maaaring paghaluin ng bakal at putik. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman ni masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. Katulad ito ng inyong nakitang tipak ng bato na dumurog sa rebultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari,
Ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Ito po ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito. Yumukod si Haring Nebuchadnezzar na lapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Pagkatapos iniutos niyang handugan ito ng insenso at iba pang alay. Sinabi niya kay Daniel, "Tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya't naipahayag mo ang hiwagang ito." Pinangaralan ng hari si Daniel at binigyan ng napakaraming handog. Siya ay ginawa nitong tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at pinuno ng lahat ng mga tagapayo ng Babylonia. Hiniling naman ni Daniel sa hari na sina Shadrach, Meshach at Abednego ay gawing tagapangasiwa sa Babylonia upang siya'y makapanatili sa palasyo ng hari. Para sa iba pang kapangyarihan ng hula ni Daniel ay panoorin ito. 70 Weeks ni Daniel, ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, sino pa maliban sa kanila noon ang makagagawa ng ganito ngayon? Wala nga, sapagkat ganito katibay ang katotohanang naipakita ng mga tunay na pinili lang na propeta ng Diyos noon. Taglay ang kapangyarihang sa kanila lang ay binigay. Hindi maaaring magkamali sapagkat galing sa tunay na Diyos na hindi nakapagsisinungaling. Galing sa Diyos na nagbigay sa kanila lang ng kapangyarihang maghayag ng kanyang katotohanan. Wala na sa ating panahon pa ang ganitong mga kaloob ng Diyos. Wala na. Noon pang mapagtagumpayan at ganapin ng Panginoong Hesus ang lahat ng mga pangako ng kasulatan. Hanggang sa pagtatapos ng lahat ng ito, nang maipakilala sa lahat ang bagong kasunduan or New Covenant ng Panginoong Hesus, na siyang kautusan na lang para sa paggawa ng mabuti sa kapwa, na siyang tunay na pag-ibig sa Diyos. Wala nang pangangailangan pa ng sa mga panaginip upang maihayag ng Diyos ang kanyang mga bilin, sapagkat naisulat na sa puso't kaisipan ng lahat ng tao ang kanyang kautusan at pakikipagkasunduan para sa pag-ibig sa kapwa. Sa ating konsensya ay naroon ang kanyang halimbawa sa ginawang pag-ibig nang ibigay niya ang kanyang dugo at buhay para sa iisang natapos ng pag-aalay para sa habang panahon. Napakalaking pagkukulang natin sa mga ginanap ng lubos ng Diyos ang sabihin na hindi pa natutupad ang lahat ng kanyang ipinangako noon, na dapat lang na maganap sa kanilang henerasyon. Sapagkat kung hindi magaganap noon, ay sasabihing bulaan at hindi tunay na si Jesus ay Panginoon at anak ng nag-iisang tunay na Diyos Ama. Kaya mga kapatid, huwag na tayong umasa sa mga panaginip na para bang sa atin ay maglalahad ng ating kinabukasan, na ating pinangangambahan pa. Narooy nagbabadya ng ating kahahantungan sa buhay at sa pagtatapos nito sa lupa. Nasa atin ng mga sarili ang kasiguruhan ng buhay mula sa bagong kapanganakan ng lahat na ipinagkaloob noon. Iyon ang bagong buhay ng isilang ang lahat sa Espiritu ng Diyos. Bagong pag-asa at pagkakataon upang sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng napagtagumpayan ng New Covenant ng Panginoong Hesus ay makasunod na ang lahat para sa pagsisikap na gumawa ng mabuti sa kapwa. Ito na ang siyang pag-ibig na totoo sa Diyos. Wala nang halaga ang kahit anong mga ritual na ipinatutupad pa ng lahat ng mga simbahan at paniniwala, sapagkat kung sa mga nakasusunod lang ng sa kanilang paraan ng kaligtasan at sa mga nakagagawa ng mga ritual ay naroon lang ang paraan upang makapiling ang Diyos, kawalan ito ng tunay na hustisya sa mga taong hindi nakakilala at nakaalam sa Panginoon. At kahit sa mga hindi nakabilang sa sinumang simbahan, kung sila namang lahat ay nakasusunod sa naitanim na ng Diyos na kautusan sa kanilang puso, na siyang paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Gayon rin sa mga taong nakasusunod naman at nagsisikap sa paggawa ng mabuti, ngunit hindi nakaalam sa dapat raw ay pagsambit sa tamang pangalan ng anak ng Diyos na Yeshua. Paumanhin sa inyo mga kapatid.
Anong halaga ng pagkakilala at pagtawag sa tunay na pangalan ng Diyos kung ang iba sa atin, bagamat gumagawa nito, hindi naman gumagawa sa utos ng Diyos na bagong kasunduan na siyang paggawa sa pag-ibig sa kapwa? Hindi ba't sa ganito ay parang nagtatangi pa ang Diyos? Paano ang mga hindi nakaalam? Malinaw sa ating puso ang idinidikta ng ating mabuting konsensya. Walang makapagkakaila na hindi batid ng sinuman. Kaya't kung sa atin ang pagsalungat rito ay ginagawa pa rin natin ay masama sa kapwa, tayo na rin sa ating sarili ang aani ng kasamaan rin. Hindi na ang Diyos na nagmamahal sa atin ang nagpaparusa pa. Sapagkat sa kabutihang ating ginagawa ay pagpapala sa buhay at kagaangan sa puso at kalooban, magpakailanman kapiling ang Diyos.